Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Amen. So ano po nangyari sa kwento po ng Arka ni Noah? Malakas po yung baha, pumasok na yung mga anak ni Noah, kasama po siya. Sila po ay naligtas. Amen! Mukhang sino pong gustong maligtas? Kaya papasok po tayo sa Arka. Amen! Hallelujah. So, brothers and sisters, according to the book of Genesis, and this is the Old Testament, now, ang Arka po ay, it symbolizes Jesus, our salvation. Amen! Kaya po, mga kapatid, pag sinabing pumasok po tayo, ibig sabihin, come into the throne of the Lord and you will be saved. Amen. Kaya po mga kapatid, those were the old days and sa Genesis. At nangako ang Panginoon na hindi na po niya palulubugin ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. Sino pong naniniwala? Parang hindi po na kayo naniniwala. Totoo po yun. Hindi na po palulubugin ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. That's why He gave us the covenant and rainbow. Amen. Because nowadays, the rainbow is something that signifies na ang paggamit ay hindi tama. Amen. The rainbow is a wonderful creation of the Lord, and these are not, the LGBTQ. This is not only symbolize the LGBTQ, no, but this is the covenant of the Lord to His people. Because we are loved by the Lord. Amen. Kaya po mga kapatid, ang sabi po sa kanyang salita, the flood is the judgment of the Lord, but this will not happen again. At ang paglipol muli sa mundo ay sa pamamagitan ng apoy. Matakot po tayo. Sa pamamagitan ng apoy. For your information, yan po ang sabi sa salita ng Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo. Sometimes nagpapadala po ng mga hindi ka nais-nais na mga giyera, kung ano man po, apoy ang gagamitin kung hindi na po tayo makikinig at makikinig sa salita ng Panginoon. Question. Huwag seryoso po ang lahat. Question. Sino pong gusto ng question? Taas po kamay. Wala. Sino po gusto ng answer? So this is the question and answer, mga kapatid. Alam nyo ba? Naniwala po ba kayo na si Lord ay mayroong kayang hindi gawin? O hindi kayo naniniwala, no? Kasi bakit? Si Lord nga nag-create ng mundo. Lahat po tayo. Kapatid, I want to tell you na mayroon ang Diyos na hindi kayang gawin. Yung hindi sundin ang kanyang salita. Amen! Alaparan natin ang Panginoon. Lahat na salita ng Panginoon ay kaya niyang gawin. That's why hindi niya pwedeng baliin kung ano man pong sinabi niya. Kapatid, kung ikaw ay pinagpapala niya, kayo po ay pinagpapala niya, tayong lahat ay pagpapalain ng Panginoon, it will not reverse. Yun po ang salita niya dito sa Biblia. Amen. Amen po ba? Nakatuwa ba tayo ngayon po? Kung sino po nakakaalam? Ulitin ko, ang hindi kayang gawin ng Panginoon ay ang hindi tuparin ang kanyang pangako. Lahat ng kanyang pangako sa salita niya ay kanyang tutupad. Amen! Thank you, Lord. Palapakan natin. Hallelujah. This is not our message for today. Our message for today ay, brothers and sisters, this is the word of the Lord, and this was prepared many weeks ago. Kung tayo man po ay tatamaan, this is the word of the Lord.
I myself, masakit po ang sasabihin ng salita ng Panginoon. But the healing process is very smooth, very calm. Napakaganda po pag ito ay pinagaling ng Panginoon. Amen po ba? Naniwala po ba tayo doon? You know what? Our topic for today is taken from the book of Isaiah. No? This is all about the Lord's promise of victory, showing His mercy and Israelites' unfaithfulness. Minsan, hindi lang minsan, kadalasan, tayo po talaga ay matigas ang ulo. Ouch. Sino pong ouch dyan? Ako po, ouch po ako dyan. So, ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga po ay napakaganda. This is all about pagbabago. Sino po gusto ng pagbabago? Taas po kamay. Hallelujah! Harapan natin ang Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 43, verse 18 to 19, forget the former things, do not dwell on the past. Hello? Amen po ba? Sino pa ba yung may mga bagahe po dyan na hindi pa naiwan-iwan? Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Napakaganda, amen? Hindi po natin nakikita. Nakikita niyo ba? Kaya maramdaman po natin. Gumagawa ang Panginoon ng mga bagay na nagbabago sa atin. Amen? Now it springs up. Tumutubo na po siya. Hindi niyo ba nakikita? Kaya po tayo. But the Lord says, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Alam niyo po ba yung wasteland? Yung wilderness, ito po yung mga disyerto. Grabe si Lord, gagawa ng daan doon sa mga disyerto at gagawa ng ilog sa disyerto. Sino po ba yung mga, sorry sa word, yung dry land dyan, yung matagal nang hindi natutubigan. Ibig kong sabihin na uhaw. Ha? Huwag kang mag-alala, kapatid. Paiinumin ka ng Diyos at gagawa siya ng ilog sa buhay. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Samahan niyo po ako sa kunting panalangin. Father God, we thank you for this wonderful day. Once again, Lord, we commit ourselves unto you. We know that we are not worthy, but you are, Father God. That's why we come closely and near unto you, Lord. Use us mightily. Use me as your vessel, Father God, that depends only on the truth in your word, Lord Jesus. Ano man pong sasabihin ko, Panginoon, ano man pong babanggitin ko, this is your word, and it can penetrate like the sword, the double-edged sword, that can cut through the bones and marrow of all your people. Na pag kami tinamaan, Panginoon, kami po'y gagaling ng maganda paghilom. Sa umaga ito, Lord, samahan niyo po kami. Ipaliwanag mo sa amin. Give us wisdom. Give us anointing. Give us favor. Open our eyes, our ears, our heart, and our minds, O Lord. Kami man po, Panginoon, hindi karapat-dapat bagkus naniniwala po kami. This is all for your glory. To you, Father, in the name of Jesus, in the unity of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Palapakan natin siya. Kapatid, lend me your ears. Makinig po tayo. Napakaganda po ng mensahe nito. Ito po ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa. Ang mga nangyari noong panahon, unang panahon. Sino po ba yung mga may sakit na naramdaman po dyan noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan? Kapatid, iiwan po natin. This is the word of the Lord. At tingnan nyo, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay.
Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. This is our life. And we are hungry for more of Jesus. Kaya ibigay natin sa Panginoon ang buhay natin. And you know what? Sometimes the difficult or the problem na lagi po natin hinaharap ay ang ating mga sarili. Amen? Unang-una sa lahat, mahirap kalabanin ang ating sarili. Amen? The I, myself, and me. Mahirap kalabanin, kapatid. That's why today, be with me for our first point is change begins in you. Amen. Palagi pong sinasabi that ang pagbabago ay nagsisimula sa iyo at sa akin. Amen. Ang tanong, nagampanan po ba natin? Kahit ako po ay evaluate myself, hindi ko po kaya pumula si Lord. That's why trust the process of the Lord. Kapatid, ang sabi po sa Isaiah 43:18, forget the former things and do not dwell on the past. You know what, brothers and sisters? Ang mensahe ng Panginoon, sometimes, not only sometimes, nadinig po ba dyan? Nakakadinig po ba kayo dyan? Ang mensahe po ng Panginoon ay mayroon po siyang kapamaraanan. No? Mayroon po siyang unique ways na kailanman hindi mo alam at kailanman hindi ko alam. You know what? The word of the Lord says, many are the plans in man's heart, but only the Lord's plan prevail. Amen. Kaya po alam mo mga kapatid, ang dami po natin gustong gawin sa buhay natin, but sometimes hindi mo alam bakit si Lord, ito po yung gusto niya. Amen. And it contradicts with yourself. Amen po ba mga kapatid? Kasi, tingnan niyo mga kapatid, ang hirap po salubungin, tingnan niyo po ating pag-araw kanina, yung sangkatuta na, tingnan niyo po, mga sang-ayon, no? Doon sa bagay ng mundo, bagos ikaw na anak ng Diyos, tayo na anak ng Diyos, kukunti lang po tayo, mahirap pong salubungin. Amen. Nakuha po ba natin mga kapatid? Mahirap salubungin ang ilog na umakagasa pag ikaw lang mag-isa. Amen. But mga kapatid, sabi ng Panginoon, isama mo. Isama mo ako. Pagkasama natin ng Diyos, sabi nga ng kanta, kasama natin ng Diyos. Di ako matatakot. Di ako mababalisa. Kasama natin ng Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Amen. Kaya mga kapatid, if kasama natin ng Diyos, hindi po talaga tayo makatakot. Yan ang sabi niya. Bagkus, sometimes sa buhay natin, hindi po talaga natin nakakaya. Kaya po, sabi po dito, be mindful, brothers and sisters, ang pagbabago ng Panginoon, His transformative ways, sa iyo at sa akin, no? Hello, bato-bato sa langit, ang tamaan, usok. Siya po ba dyan? Amen. Bato-bato sa langit, ang tamaan, tusok, bulsa. Kaya po, this is the word of the Lord. See, I am doing a new thing. Now it springs out. Hindi mo ba nakikita? Gumagawa ako sa iyo, hindi mo maramdaman. Binabago kita araw-araw, hindi mo naramdaman. Binabaliwala mo lang ako. Kapatid, ako din po. Kaya po,
Take note, ang sabi po sa aking nabasa, you should change ourselves first before blaming others. Kasi po, kapatid, masakit po talaga na magsasabi po tayo, this is the word of the Lord. Sa buhay po muna natin magsasimula. Amen. Alam nyo, napakasakit po talaga. Ang sabi po dito, the sin is a sin at kailanman hindi po ito inaasukalan. Sino ang nakakakilala ng sampalok? Pag walang asukal, anong lasa? Pero pag nilagyan ng asukal, matamis sa una, maasim. Amen? So that's why, brothers and sisters, you cannot cover up the sin. Take note, tingnan po natin in Genesis chapter 3, verse 9 to 13. Brothers and sisters, this is the word of the Lord. Please, be mindful. Ang sabi po nito, but the Lord God called to the man, where are you? He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked. So I hid, and he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Oh, in the Garden of Eden, there were two kinds of trees. One is the tree of life, and the other tree is the knowledge of good and evil. The knowledge of good and evil was prohibited by the Lord kay Adan at saka kay Eva. Ano ang nangyari? Ang sabi po in next verse is, and 12, the man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Sabi po ni Adan, nung hinanap po siya ng Panginoon, Adan, nasan ka? Sabi niya, dito po ako. Bakit? Nasan ka? Hindi kita nakikita. Nagtatago. Bakit ka nagtatago? Because hubad po. Sino nagsabi sa iyo na hubad ka? Brothers and sisters, kumain po sila ng prutas doon sa tree of knowledge of good and evil. That's why nabuksan po yung kanilang kaisipan. And dito na po pumasok ang turuan. Sino po mahilig sa turuan po dyan? Mahirap po ito. Alam niyo po, kung tayo po ang magtuturo, ilan po yung tinuro mo? Isa. Yung bumalik sa'yo, tatlo. Masakit po talaga to. But this is the word of the Lord. It says, then the Lord God said to the woman, what is this you have done? Pasensya na po mga kababaihan. The woman said, ang ahas po kasi. Hello? Amen? Mukhang tahimik. Mga kababaihan, sorry po. This is the word of God that ang sabi po dito, ang ahas po kasi. The devil deceives us. The devil deceives us. Hindi po ikaw, kapatid, kundi ang anong meron ka. Napakahirap po magbago ng sarili. Bakit? Alam nyo? Because ang pagbabago ay mas mahirap pa sa pagpapatawad. Bilang isang anak ng Panginoon, we have to, automatic na dapat po sa atin yan. But brothers and sisters, this is the word of the Lord ang sabi po dito. Change is difficult for people because we are, because we are stubborn. Matigas po talaga po natin. Kaya po sanay po tayo, di ba? Totoo po, pag may, sa bahay, pag mag-aaway yung mga anak namin, kasi si Kito, kasi si Kuya, kasi si brothers and sisters, totoo po.
And hindi lang po nangyayari sa bahay po namin. Amen po ba? Sa lahat po ng mga anak ng Diyos, iwasan na po natin. Amen? Palakpakan po natin. Mukhang ayaw po magpalakpakan. First is because matigas po ang ulo. Second, dahil po pag gumawa tayo ng kasalanan, tayo po'y pag nahuli, na-trap, wala ka nang pupunta. So the only thing you can do is ituro ang ahas. Amen. Then, dahil hindi na tayo komportable, kaya nahihirapan po tayo sa pagbabago. No? Dahil komportable po pala tayo, sorry po, because we are comfortable. Sa sitwasyon na ito, ayaw na natin pagbabago dahil komportable na tayo dito. Malamig dito, may aircon dito. No? Pag nasa, ang sarap matulog. That's why it is difficult for us to change. Tayo ay natatakot. Natatakot po tayo ng pagbabago. Bakit kaya? Totoo po yun. Hindi mo alam kasi baka bukas. Mali yung pag nagbago na yung buhay mo. Amen po ba? And because hindi po natin kaya. We lack of power. And the last is, ang katotohanan ay masakit. Because change hurts. Amen. Brothers and sisters, tanggapin mo man o hindi, this is the word of the Lord, and this is true. And, take note, ang sabi po dito, kung walang nakitang pagbabago, huwag ka nang magbago. Amen? If you change nothing, nothing will change. Bakit mo pa? Kailangan magbago, hindi naman, ibig ko sabihin, wala namang nakikita magbabago. So that's why we have to strive, we have to, kailangan po natin mag-double time na kahit pa paano, may part din tayo, and the rest is of the Lord. And you know what? Sometimes, brothers and sisters, the truth really hurts, and nasa puso po natin, ang bigat po talaga. That's why if, brothers and sisters, this is the word of the Lord, then it says, you have to stop holding yourself back. If you are not happy, make a change. Amen. Pag hindi ka na masaya, make a change. Make a change. Kasi po, ang hirap po eh. Kasi, katulad sa akin, sa totoo lang po, sa trabaho ko, no? Araw-araw po parang inahatak ko lang yung pako para pumasok. Alam po ng iba po dito, ng kasama po namin sa planta. Kasi pagdating mo, puro na lang galit, puro na lang sakit sa, alam po nila. Kaya pag uwi mo, bigat na bigat yung puso mo. Kaya sa pagtulog mo, nananaginip ka ng trabaho. Sa pagtulog mo, nananaginip ka na nag-ring yung cellphone mo. Brothers and sisters, I stepped forward and I did not hold back. I start to make a change. But, brothers and sisters, take note that change is in a process. Hinay po yan. Yung pagbabago po, hindi po siya kaagad biglaan. Hello? Amen? So, brothers and sisters, again, I told you, if you are feeling heavy, come to the Lord. The Lord says, come to me and I will carry you. Alam niyo po yung kwento ng, sa dagat na naglalakad? The Lord, dalawa pa sila hanggang sa bandang huli. Naging isa na lang yung footprints in the sand. No? Footprints in the sand. Sino po nakaya? Parang ako lang po yung medyo... Alam niyo po ba, Sister Joy? Alam niyo po ba? Sabihin ko na sa inyo kasi po hindi kayo aamin na kabats tayo. so mga kapatid, no? Sometimes, totoo po yun.
let the Lord carry you. Pag nabibigatan ka, lumapit ka sa Panginoon, ang Diyos ng bahalang gumarda sa'yo. Amen? Palapakan natin, hallelujah. So this is a nice move. If you want to change, begins in you. Begins in you and me. Amen. So sabi po in 2 Corinthians chapter 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Amen. So, sometimes, ako po talaga ay guilty po ako dyan. Kasi nagagalit pa ako. Sumasama pa yung puso ko eh. But the very good thing is nakukonvict ka, kapatid. The very good thing is bumabalik ka. Humihingi ka ng sorry kay Lord. Umaayos ang buhay. Amen. Kaya huwag na tayong magpatuloy. This is for all of us. That if we are new, the old has gone, and the new has come. Amen. Hallelujah. Isang bagsak sa Panginoon. Hallelujah. Alam mo, sometimes, simulan na natin ang pagbabago sa ating sarili. No? Ito na naman. Sino po ba yung millennials dito? Millennials ba tawag sa amin o ano ba tawag sa amin? May mga generation kasi, Sister Venus, millennials pa sa tayo? Hindi, Gen Z. Ano ba tawag sa titos, titas? Ganun pala yun, okay? Alam niyo mo ang kanta ni Freddie Aguilar na magbago ka. Magbago ka. Magbago ka nang di ka magsisisi sa uli. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Simulan na natin mga kapatid. No? Tingnan niyo po, no, napakaganda ang kanta ni Freddie Aguilar. So, sometimes, makaka-relate po tayo sa mga bagay na kailangan po makakatulong sa bawat isa sa atin. So, ito pa. Alam niyo yung kantang Changes in My Life. Love song. Brothers and sisters, this is not for God, but pag tingnan mo ang lyrics, sabi po dito, I was not so happy. Being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love, and my heart, I needed you. But if you say this as a prayer, this is a good prayer. Then I look up in the sky and I'm thinking, why? Oh, why? And these are all the many changes in my life. Malalaman mo ngayon, pag pinanalangin mo sa Panginoon, Lord, change me. So after all the carrying, there is laughter. And no one else like you, God. If you give this to the Lord, this is a very good song. Sabi pa dito, I am a preacher with a sermon. But the song says, I am not a preacher with a sermon. I'm so in love with you. But if you sing this to the Lord, brothers and sisters, feel it. Because to live with your love, like the sun that shines above, there is a wonder changes about our life. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaganda po. Minsan, pag inisip mo, starts right now. Baguhin po natin yung ating sarili. Ito ba, Lord? Simulan ko na ba ito? Mamaya, sasama naman yung loob ko. Pwede ba bukas na? So, brothers and sisters, hindi po talaga madali. But you know what? Change also open doors of opportunities. Amen po ba? Ang pagbabago ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad. Amen. Sabi ni Duterte, ano ba sabi niya? May pagbabago. May nabago po ba? No? This world you cannot expect something very good, but only in the Lord.
So sabi po ng Isaiah 43:19, again we said, see, I am doing a new thing, now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the east. Mga kapatid, sino po ang, ayun nga, yung sa Middle East po dito, yung deserto po sa Middle East, wala pong tubig, wala pong ilog. But the word of the Lord says, I am making a way in the wilderness and the streams in the wasteland. Grabe si Lord. But this means that pag ikaw ang buhay mo ay medyo wala ng tubig, na ano tawag dito, natutuyo na, kapatid, lumapit sa Panginoon. He will make a way if there is seems to be no way. Sino po yung alam ng kanta? God will make a way where there seems to be no way. He works in ways He cannot see. Napakaganda, kapatid. Pag hindi mo isinapuso, tingnan mo maigi. No? Na gumagawa ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay mo. Pag nakikita mo na may pagbabago, ituloy mo. Pag medyo ano tawag dito? Pag medyo na-aberry, ano tawag? Medyo na-flat, mag-iisip po tayo. But if there's changes in our lives, sa paglapit sa Panginoon, ituloy po natin. Pag tayo'y pag tayo'y hinihila, mag-ingat po tayo. There is also changes, but in a negative way. No? It should be changes positively. Kaya mga kapatid, piliin natin na lagi tayo nauuhaw sa Panginoon upang tayo ay Kanyang i-feel, ibibigyan ng daan at bibigyan ng ilog sa kalagitnaan ng ating kauhawan. In 2 Corinthians chapter 2 verse 12, when I came to the city of Troas to preach the good news of Christ, the Lord opened a door of opportunity for me. Brothers and sisters, the Troas is in Turkey. Is it a Turkey? Ang sabi po, kaya kung sumusunod tayo sa Panginoon, nakikinig po tayo ng Kanyang pagtuturo sa atin, He will open the door of opportunity for each and every one of us. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah! Mukhang minantok na si Kuya Joe. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 9, dahil may magandang pagkakataong nabuksan doon para sa gawain, kahit na maraming kumakalaban, tutuloy po tayo. Ibig pong sabihin, kapatid, take only the positive side of the road. Tingnan mo lagi pag doon ay may magandang oportunidad, kahit na mahirap o nahihirapan ka, ituloy mo lang. Dahil sa dulo doon ay may buhay na walang hanggan. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! In the midst of adversaries, no, just take a look at the opportunities. Tingnan po natin. Kasi, paano naman po sa atin mga kapatid? Sabi po sa Revelation chapter 3 verse 8, I know the things you do, and I have opened a door for you that no one can close. Okay. You have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Napakaganda mga kapatid. Pag si Lord ang magbukas ng pinto, walang makakasara. Kundi siya. Ang sabi mo dito, but if you have little strength and obeyed my word and did not deny,
This is the requirements of the Lord, so that He will open the door and no one can close. Pilitin po natin mga kapatid na sikapin na susundin natin ang salita ng Panginoon. Sabi po dito, reminder, lagi niyo pong isipin at huwag kalimutan that you have the power to change your life at any given moment. Why? You have the power, ulitin ko po, to change your life at any given moment. Why? Because of Jesus within you and me. Amen? Thank you, Lord. Kapatid, makakaya mo at magagawa mo. Tingnan niyo po ang ganda ng illustration namin. Pag nakaahon mo na dyan, there will open opportunities. Kaya po, wag po sa sarili natin, isama natin sila. Amen po ba? And the Bible said in Romans 8:31, no? What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Pag ikaw ay may Diyos, kapatid, sa puso mo, sa buhay mo, pag ako'y may Diyos sa puso ko, may buhay mo, huwag mo limitahan ang Diyos. The Lord is limitless. He can do more great things sa buhay mo. Wala nang kakalaban sa'yo. If you have Jesus within you, within me, you can say, this is the wonderful things that the Lord offers. Amen. Sabi sa 1 John 4:4, you are of God, little children. Hello! Sino po ba ang gustong maging bata po dito? Amen. Yun, may sumisigaw na bata. Huh? Amen. You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. Amen daw, amen. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, amen, apakaganda po ng mga salita ng Panginoon. So, he who is in you is far greater than he who is in this world. Akuin po natin, gamitin po natin ang salita na ito mga kapatid. And you know what? Kailan pwedeng mangyari ang mga pagbabago? Hello? Kailan po pwedeng mangyari ang mga pagbabago? Sabi nga po natin, ang mga plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid, sa buhay ko, ay hindi natin alam. Bagkos ang Diyos lang ang may alam. Amen! Hallelujah! Kung kailan man yan mangyari, kapatid, si Lord na makakala. Maybe today, maybe now, maybe tomorrow. Lord, let your will be done. Amen. Dahil mahal po tayo ng Diyos. Kung ikaw man ay may sakit, kapatid, ipanalangin mo sa Panginoon. Ikaw lang ang Diyos ang nakakaalam. Kung ikaw man ay may kabigatan sa puso, ikaw lang ang Diyos ang nakakaalam. He is making us more and more like Jesus. Kasi the moment that we turn on to the Lord, Jesus is a perfect God. Jesus is a perfect human. Naramdaman niya ang bawat naramdaman po natin. Umiiyak siya sa tuwing iiyak. Kaya po mga kapatid, draw ourselves nearer to the Lord. He will draw Himself to us. Huwag kang lumabas sa kamay ng Panginoon. Kahit kailanman, kung kailangan, kapit ka lang. Amen? Alam niyo po ba yung kapit ka lang?
Kapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw at huwag mong biglayin. Huwag kang bibitaw. Kasi kailanman, pag nakita ka ng Panginoon, He will sustain you and He will lift you up. Pag ikaw ay nadapa, huwag kang bibitaw. Hahatakin ka ng Panginoon. Iaangat ka niya at ilalagay ka niya sa tamang posisyon. Thank you. Change can make you or sometimes break. Hindi lahat ng pagbabago ay, sabi nga natin, positive. Sometimes, you will be pulled by the negative changes. Kaya po mga kapatid, tingnan po natin, ask wisdom from the Lord. Ask wisdom, because the Lord is full of wisdom. If you lack, He says, ask. No? In Ephesians chapter 4, verse 20 to 24, but that is not what you learned about Christ. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. This is the number one enemy. Dito po tayo hinahainan ng kalaban kasi madali po tayo manghina. Flesh! Lalo na medyo lumiliit yung damit mo, di ba? Kasi lumiliit yung damit, hindi yung katawan eh. Ibig sabihin, lumalaki ka. So the more that you feed your flesh, our flesh, grabe po yung gusto ng demonyo. He will feed you also. Kaya po tingnan po natin. Ang sabi po dito, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Amen. Napakaganda po. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Kaya po dito po tayo mga kapatid. So, nagpapaturo po tayo sa Panginoon. This is the church of unrighteousness. Hindi po tayo lahat perfect dito. Hindi po tayo lahat banal dito. That's why we come here to be holy, to practice holiness. Nagpapagaling tayo sa Panginoon, nagpapagamot tayo sa Panginoon. Each of us. Wala pong exempted dito. Lahat po tayo hindi perfect. And ang kailangan na ng Panginoon magpaturo po tayo. He will teach us and He will make a way for all of us. Sabi po sa Romans 12:1-2, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Please, sabi po dito, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice. Tinuturuan tayo ng Panginoon. God is holy as He says in His Word. You and me must be holy. Sabi po dito, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. Masakit po ito, pero ito po ang sabi ng Panginoon, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Verse 2, do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you and me into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Amen! Hallelujah! Napakaganda mga kapatid. Huwag po natin kopyahin na naman pong pain ng demonyo. Yung mga TikTok na yan, make it in a new, in a godly way. Hello?
the right thing to do. We are teaching. God is teaching us. No? Huwag niyong ipain. Ang sabi po dito, let your bodies be holy. Sorry po, this is really true. Sabi dito, huwag po natin kopyahin ang mga bagay dito sa mundo na hindi para sa Diyos. Bagkus baguhin natin ang ating pag-iisip. Na maging bago po tayo by changing the way we think. Then, this is the time we will know God's will for you. Na pag nalaman mo at sinunod mo ang gusto ng Panginoon, malalaman po natin that the Lord's will is good, pleasing, and perfect. Amen. Hindi po ba? Di ba po napakaganda? Ganun pala ang sabi ng Panginoon. So, last point, ang sabi po dito, change can lead you to life. That's why as we says, ang pagbabago ay hindi lamang po doon sa magagandang bagay, pagkos hindi mo alam, ikaw po ay hinahatak na sa kamatayan. That's why sabi po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, today I have given you the choice. Brothers and sisters, be wise. Today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Grabe ang Panginoon. Pinatawag niya pa yung langit at lupa para mag-witness sa gagawin mong choice. And you know what the Lord says? Oh, that you would choose life. Please, life. Oh, please choose life. So that you and your descendants might live. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. This is the word of the Lord to Moses. So mga kapatid, piliin po natin, magiging wise po tayo. That if this is not the will of the Lord, you are a son of God, you know the wrong and the true. Pag alam mo ang katotohanan, gawin mo. Kasi kailanman ang katotohanan ay hindi nagiging kasinungalingan. So brothers and sisters, ang sabi po dito, in 20, you can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him and committing yourself firmly to Him. This is the key to your life. Makinig ka, kapatid. Pag pinili mo yung buhay, ito po ay yung susi ng mundo. And if you love the Lord and obey the Lord, you will live long in the land swore to give your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Makakasama ko na. Meron po ako nakitang reels. Ito din po. Pagpasok niya sa pinto, o sinasabi niyang langit, nakita niya si Isaac. Kasi mga kapatid, hindi niyo naman natin alam yung mukha ni Isaac. Si Isaac ba? Pagpasok niya sa kabila, nakita niyo yung mukha si Moses daw. Diba? So brothers and sisters, sa buhay po natin, yun po ang iisipin natin. The unseen things about. Ano kaya ang itsura ni David? Maliit pa rin ba siya? Amen? Ano kaya ang itsura ni Solomon? Kasama pa ba niya 1,000 asawa niya? Hallelujah. Ano kaya ang itsura ni ligtas ba si Solomon? Kasi meron siya 1,000 asawa. Hallelujah. Sino ang gusto niyo makita pagdating niyo sa langit? Amen. Si Brother Noel. Amen. Diba, parang isipin po natin, Ang sabi ng mga anak-anak ko, gusto niya makalaro yung leon. Alam niyo, ang sabi ng Panginoon, ang leon doon hindi nangangagat. Naaamo, ang tawag doon?
nagiging maamo, nagiging pet. Hallelujah. In 1 Corinthians, brothers and sisters, 51 to 22, lagi po natin nasasabi po dito. We speak the mystery of the Lord. That if we choose life in a twinkling of an eye, in a flash of lights, all will be changed. Sino pong gusto dito? Sino pong gusto dito? Ayaw niyong mabago yung buhay, ayaw niyong mabago yung personality niyo. In a twinkling of an eye, this is the mystery of the Lord, this is the word of the Lord, and He says, in a twinkling of an eye, we will not all sleep, but we will all be changed. Kapatid, baka mabigla ka lang, katabi mo, damit na lang yun na naiiwan sa akin. Totoo po, because this speaks about rapture. Lagi po natin sinasabi po dito, the only event na inaantay ng Kristiyano ay ang rapture. Pag naiwan po tayo, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name, we will suffer the 7 years of tribulation. Kaya po, sa ngayon pa lang, there is always a chance and a choice to choose between life or death. Be wise. Sabi po sa ating sa ating text, in Isaiah chapter 43, verse 18 to 19, forget all the former things na bumabagabag sa bawat isa sa atin, na nagiging pabigat sa buhay natin. Maging asawa mo man, maging anak mo man, kalimutan na muna natin. Mahirap kasi, mabigat. And in a twinkling of an eye, if the Lord sees your heart, my heart, we all be changed. Who wants to change again? I tell you, I ask you. Who wants to be changed? Alam niyo po ba, hindi ko po kayo tatakutin. Ang maiwan po dito sa tribulation, hindi po biro. Wala nang kuryente, wala nang internet, wala nang tubig na maayos. Kaya po, tingnan po natin. This is not, hindi po ito pananakot sa bawat isa sa atin, but this is the word of the Lord, and this is all for us to prepare our heart. Because maybe, just now, later, the Lord knows when. Palapakan natin ang Panginoon. Kapatid, the only thing that is permanent in this world is change. Kaya gaya nga ng sabi natin, may iwan ka man, may nagbago. Amen? May nagbago. The moment na maiwan ka, may nagbago. At yan lang po ang naiiwan dito sa mundo. The permanent thing in this world is change. Lahat po tayong mawawalay, lahat po tayo mawawala. But tuloy-tuloy ang pagbabago ng mundo. But you know, there is also God changes. Yung sabi ng Panginoon, in conclusion, I, the Lord, do not change. In Malachi 3:6, the Lord says, I am the Lord and I do not change. If this world is always changing, the Lord says, I do not change. That is why you, descendants of Jacob, are not already destroyed. Kaya hanggang ngayon, hindi pa tayo nalilipot dahil hindi pa dumating ang tamang panahon ng
pagdalit sa akin. Akong si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangalan. Panghahawakan ko natin. Kaya nga po, yan lang po ang pangako na hindi kayang kahit baliin. So Numbers 23 verse 19, God is not a man, so He does not lie. Ang Diyos po ay hindi tao na nagsisinungaling. He is not human, so He does not change His mind. Hindi po siya tao na bago-bago ang isip. Paiba-iba. Has He ever spoken and failed to act? Hindi ba siya nakapagsalita na hindi niya ginawa? Has He ever promised and not carried it through? May mga bagay ba, Panginoon, na pinangakuan ka na hindi niya tinupad, kapatid? Kausapin mo ang Diyos. Maybe there is something, there is a process na gusto ng Panginoon sa buhay. Kahit ako, I sometimes ask the Lord, Lord, I want this, but hindi ko pa natatanggap. This is the time and this is the moment. You have to ask the Lord. At 20, ang sabi po niya, listen. Please listen. I receive a command to bless. God has blessed and I cannot reverse it. Sabi nga natin, pag bless na ka na ni Lord, babawan. In Revelation chapter 21:5, He who has seated on the throne said, I am making everything new. Then He said, write this down. Come on, write this down. Put this in our mind. For these words are trustworthy and true. Hindi po ito biyo at ito po ito totoo. Na balang araw tayo po ay magising na lang, napakaganda na ng ating ating paligid. Amen? Matakot ka pag ang paligid mo, pagising mo, puno ng sigawan, puno ng pagtatangis ng ngipin, no? Gnashing of teeth, paghiyawan, no? Pagpuno, pag nainit. Kapatid, this is the word of the Lord. And we have to be wise. Choose life or death. Change is better. Embrace change. Amen. Embrace change. Because change is good. Hallelujah. Tayo po ito ngayon. Hallelujah. Parapakan natin. Tayo po umawat. Thank you, Lord. Salamat po Diyos sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa inyong salita. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Lord, ano man po mga salita na iyong binahagi sa umagang ito, Father God. We truly believe, Lord, na Ikaw, Panginoon, ang usap sa amin. Ikaw, Panginoon, ang may nais sa buhay namin na kung ano man po hindi pa namin